Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay ang ika-4 na bahagi ng content na pinablis ko na pinamagatan kong Handa ka bang ihandog ang buhay mo sa ngalan ng Panginoong Hesus? Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, mga kabanata 25 at 26. Ang paglilitis kay Pablo sa harap ng bagong gobernador Porcius Festus. 3 araw pagkatapos ng pagdating sa probinsya, umahon si Festus mula sa Cesarea patungong Jerusalem, kung saan ang mga punong saserdote at mga punong Hudyo ay humarap sa kanya at iniharap ang mga paratang laban kay Pablo. Agad nilang hiniling kay Festus bilang pabor sa kanila na ilipat si Pablo sa Jerusalem, sapagkat sila'y naghahanda ng isang pananambang upang patayin siya sa daan. Sumagot si Festus, "Si Pablo ay nakakulong sa Cesarea at ako mismo ay pupunta doon sa lalong madaling panahon. Hayaang sumama sa akin ang ilan sa iyong mga pinuno at sampahan ng kaso ang lalaki doon kung may nagawa siyang mali." Matapos makasama sila ng 8 o 10 araw, bumaba siya sa Cesarea at kinabukasan ay tinipon niya ang hukuman at iniutos na dalhin si Pablo sa harap niya. Nang humarap si Pablo, ang mga Hudyo na bumaba mula sa Jerusalem ay tumayo sa paligid niya. May dalang maraming seryosong kaso laban sa kanya na hindi nila mapatunayan. Pagkatapos ay ginawa ni Pablo ang kanyang pagtatanggol. "Wala akong ginawang masama laban sa batas ng mga Hudyo, o laban sa templo, o laban kay Caesar." Si Festus na nagnanais magbigay ng pabor sa mga Hudyo, sinabi kay Pablo, "Nakahanda ka bang umahon sa Jerusalem at humarap sa akin doon sa paglilitis sa mga paratang na ito?" Sumagot si Pablo, "Nakatayo ako ngayon sa harap ng korte ni Caesar kung saan ako dapat litisin. Wala akong ginawang masama sa mga Hudyo na ikaw sa sarili mo mismo alam mo ng lubos. Kung gayon pa man nagkasala ako sa paggawa ng anumang bagay na nararapat sa kamatayan, hindi ako tumututol na mamatay. Ngunit kung hindi totoo ang mga paratang sa akin ng mga Hudyong ito, walang sino man ang may karapatang ibigay ako sa kanila. Umaapila ako kay Caesar." Matapos makipag-usap si Festus sa kanyang konseho, ipinahayag niya, "Nag-aapila ka kay Caesar ka pupunta." Sumangguni si Gobernador Porcius Festus kay Haring Agripa. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Haring Agripa at Bernice sa Cesarea upang magbigay galang kay Festus. Dahil maraming araw silang namalagi doon, tinalakay ni Festus ang kaso ni Pablo sa hari. Sinabi niya, "May isang lalaki rito na iniwan ni Felix bilang bilanggo. Nang pumunta ako sa Jerusalem, ang mga punong saserdote at mga nakatatanda ng mga Hudyo ay nagsumbong laban sa kanya at hinihiling na siya ay hatulan. Sinabi ko sa kanila na hindi kaugalian ng mga Romano na ibigay ang sinumang tao bago niya harapin ang mga nag-aakusa sa kanya at magkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa kanilang mga paratang. Nang pumunta sila dito kasama ko, hindi ko inantala ang kaso. Sa halip ay pinagtipon ang hukuman kinabukasan
at iniutos na dalhin ang lalaki. Nang ang mga nag-aakusa sa kanya ay tumayo upang magsalita, hindi nila siya sinisingil ng alinman sa mga krimen na inaasahan ko. Sa halip, nagkaroon sila ng ilang mga punto ng pagtatalo tungkol sa kanilang sariling relihiyon at tungkol sa isang patay na lalaki na nagngangalang Jesus na sinabi ni Pablo na buhay. Ako ay nalilito kung paano imbestigahan ang mga ganitong bagay. Kaya tinanong ko kung handa siyang pumunta sa Jerusalem at humarap doon sa mga paratang. Nang gumawa si Pablo ng kanyang apela upang ibigay ang pagkawad ng desisyon sa emperador, iniutos kong detinahin siya hanggang sa may padala ko siya kay Cesar. Pagkatapos ay sinabi ni Agrippa kay Festus, "Gusto kong marinig ang lalaking ito mismo." Sumagot siya, "Bukas ay maririnig mo siya." Dinala si Pablo kay Haring Agrippa. Kinabukasan, dumating sina Agrippa at Bernice na may dakilang karangyaan at pumasok sa silid ng madla kasama ang matataas na opisyal at mga pinuno ng lungsod. Sa utos ni Festus, pinapasok si Pablo. Sinabi ni Festus, "Haring Agrippa at lahat ng naririto na kasama namin, nakikita ninyo ang lalaking ito. Ang buong pamayanan ng mga Hudyo ay nagsumamo sa akin tungkol sa kanya sa Jerusalem at dito sa Cesarea. Sumisigaw na hindi na siya dapat mabuhay pa. Nalaman kong wala siyang ginawang karapat-dapat sa kamatayan, ngunit dahil nag-apila siya sa emperador, ay nagpasya akong ipadala siya sa Roma. Ngunit wala akong tiyak na may susulat sa kanyang kamahalan tungkol sa kanya. Kaya't dinala ko siya sa inyong harapan at lalo na sa harap mo, Haring Agrippa, upang sa magiging resulta ng pagsisiyasat na ito ay mayroon akong maisusulat. Sapagkat sa palagay ko ay hindi makatwiran na magpadala ng isang bilanggo nang hindi tinutukoy ang mga paratang laban sa kanya." Ipinahayag ni Pablo ang kanyang depensa sa harap ni Haring Agrippa. Nang magkagayoy, sinabi ni Haring Agrippa kay Pablo, "May pahintulot kang magsalita para sa iyong sarili." Kaya't sumenya si Pablo sa pamamagitan ng kanyang kamay at sinimulan ang kanyang pagtatanggol. "Haring Agrippa, itinuturing ko ang aking sarili na mapalad na tumayo sa iyong harapan ngayon upang maipahayag ko ang aking pagtatanggol laban sa lahat ng mga akusasyon ng mga Hudyo, at lalo na sa kadahilan ng batid mo na ang lahat ng mga kaugalian at kontrobersya ng mga Hudyo. Kaya naman, nakikiusap ako na pakinggan mo ako ng may katiyagaan. Alam ng lahat ng mga Hudyo ang paraan ng aking pamumuhay mula pa noon ako ay bata pa. Mula sa simula ng aking buhay sa aking sariling bansa at gayon din sa Jerusalem. Matagal na nila akong kilala at makapagpapatotoo kung gusto nila na ayon sa pinakamahigpit na sekta ng ating relihiyon, namuhay ako bilang isang Pariseo. At ngayon ito ay dahil sa aking pag-asa na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno, kaya ako nililitis ngayon. Ito ang pangakong inaasam ng 12 tribo na matutupad sa kanilang taimtim na paglilingkod sa Diyos araw at gabi. O Hari, dahil sa pag-asang ito, ako ay inaakusahan ng mga Hudyo. Bakit dapat ituring ng sinuman sa inyo na hindi kapanipaniwala na binubuhay ng Diyos ang mga patay?
Ako rin ay kumbinsido na dapat kong gawin ang lahat ng magagawa upang salungatin ang pangalan ni Jesus ng Nazaret. At iyon lang ang ginawa ko sa Jerusalem. Sa kapamahalaan ng mga punong saserdote, ay inilagay ko sa bilangguan ng marami sa mga banal at nang sila ay patayin, ibinigay ko ang aking boto laban sa kanila. Maraming beses akong nagpalipat-lipat ng sinagoga upang sila ay parusahan. At sinubukan kong pilitin silang lumapastangan sa Diyos. Sa aking pagkahumaling laban sa kanila, nagpunta pa nga ako sa mga dayuhang lungsod para usigin sila. Sinabi ni Pablo kay Haring Agripa ang kanyang pagbabalik loob. Sa isa sa mga paglalakbay na ito, ay papunta ako sa Damascus na may autoridad at atas ng mga punong saserdote. Bandang tanghali o hari, habang ako ay nasa daan, nakita ko ang isang liwanag mula sa langit na mas maliwanag kaysa sa araw, na nagliliyab sa paligid ko at ng aking mga kasama. Bumagsak kaming lahat sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa Aramaic, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghagupit, tulad ng isang baka na sumipa sa pamalo ng may-ari nito." Tapos tinanong ko, "Sino ka, Panginoon?" "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig," sagot ng Panginoon. "Ngayon bumangon ka at tumayo sa iyong mga paa. Ako ay nagpakita sa iyo upang italaga ka bilang isang lingkod at bilang isang saksi sa kung ano ang iyong nakita sa akin at kung ano ang aking ipapakita sa iyo. Ililigtas kita mula sa iyong sariling bayan at mula sa mga hintil. Pinapapunta kita sa kanila upang buksan ang kanilang mga mata at ibaling sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang sila ay makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at isang lugar sa mga taong pinabanal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin." Inilahad ni Pablo kay Haring Agripa ang kanyang gawain. "Kung gayon, Haring Agripa, hindi ako naging swail sa pangitaing mula sa langit. Una sa mga nasa Damascus, pagkatapos ay sa mga nasa Jerusalem at sa buong Judea at sa mga hintil din. Ipinangaral ko na dapat silang magsisi at bumaling sa Diyos at patunayan ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Iyan ang dahilan kung bakit ako dinakip ng mga Hudyo sa looban ng templo at tinangka akong patayin. Ngunit mayroon akong tulong ng Diyos hanggang ngayon, at kaya tumayo ako rito at nagpapatotoo sa maliit at dakila. Wala akong sinasabing higit sa sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay magdurusa at bilang ang unang bumangon mula sa mga patay, magpapahayag ng liwanag sa kanyang sariling mga tao at sa mga hintil. Sa puntong ito, pinutol ni Festus ang pagtatanggol ni Pablo. "Nasisiraan ka ng bait, Pablo," sumigaw siya. "Ang iyong mahusay na pag-aaral ay nagtataboy sa iyong maging baliw." Sumagot si Pablo, "Hindi ako baliw, kamahalan. Sinasabi ko ang matinong katotohanan. Haring Agripa, maaari akong mangusap sa iyo ng buong katapangan.
dahil alam mo ang tungkol sa mga bagay na ito. Natitiyak kong napansin mo ang bawat isa sa kanila, sapagkat ang bagay na ito ay hindi lihim na nangyari sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Alam kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba sa maikling panahon ay makukumbinsi mo akong maging isang Kristiyano? Sumagot si Pablo, maikli man o mahaba, dalangin ko sa Diyos na hindi lamang ikaw, kundi lahat ng nakikinig sa akin ngayon ay maging kung ano ako, maliban sa mga tanikalang ito. Tumayo ang hari at kasama niya ang gobernador at si Bernice at ang mga nakaupong kasama nila. Nilisan nila ang bulwagan at habang nag-uusap sa isa't isa, sinabi nila, ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang bagay na nararapat sa kamatayan o pagkabilanggo. Sinabi ni Haring Agripa kay Festus, ang taong ito ay maaari ng palayain sana kung hindi siya umapila kay Caesar. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.